So, ibig niyo sabihin, ang inyo ring suggestion dito sa mga nakapaglabasan ng kanilang salin, ilabas na rin yung mga previews, lalo na yung matatagal na po dito sa gobyerno. Yes, obviously yung mga first termer medyo hindi nila magagawa yon kasi first time nilang pumasok. Pero yung mga matagal na, mas maganda as far back as they started in government service, maisa publiko para makita yung milestones at saka yung pagtaas ng SALN. Si Lacson ginawa na yon at nagpaliwanag din naman siya kasi may biglang pagtaas dun sa kanyang SALN at sinabi niya na pumasok daw kasi siya at kumita siya ng malaki sa real estate business. Syempre, we need more information about it pero at least yon from a journalist's point of view, may panggagalingan ka na kung gagawa ka ng investigative report o explainer o kung anumang output. At dito po din, ang panawagan hindi lang po sa lehislatura, kung hindi sa maging sa hudikatura at sa executive. Ano po ang inyong panawagan? Exactly. Ang ating presidente kasi sabi niya, hindi, walang problema. Asan na, di ba? Opo. Yeah. Go ahead po. Go ahead, Professor. Yeah, yun yung sasabihin ko sana na may panawagan. May sinabi nga si Marcos Jr. na kung sino man daw ang humihingi ng kanyang SALN, i-release niya. Pero sa aking pagkakabasa sa opisyal na pahayag, parang i-disclose niya sa ombudsman or any other agencies, walang direktang pakikipag-ugnayan sa publiko. Kumbaga, meron namang isumbong mo sa Pangulo na website, pwede namang i-upload na lang sa website ito Alam mo, napaka-simple lang naman It's a very, very technical process. I-PDF mo yung scanned na SALN. Kung may kailangang i-redact, ipaliwanag mo ba't kailangang i-redact, and then i-upload mo na. What's keeping the President from doing that? So, if Tito Soto and D would need to lead by example sa Senate at saka sa House of Representatives, si Marcos Jr. can also lead by example. Pag oras na in-upload ni Marcos Jr. yung kanyang SALN, hindi lang yung SALN sa kasalukuyan, kundi historical data ng SALN niya, mula nung maging senador siya, governor, o kung anumang posisyon yung hinawakan niya noon, others will follow. Kaya yun din yung isang panawagan natin specific kay Marcos Jr. Put his money where his mouth is, in the sense that i-disclose na niya yung kanyang SALN, i-upload niya sa website ng Malacanang. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!